Wish ko lang. Ako po'y lumiham sa inyo dahil nais ko pong matulungan ang aking kapatid na sa ngayon ay nakatira sa South Cotabato. Kasangga niya po ay bangka at sagwan para mamingwit at mamukot sa ilog para may pantawid gutom silang mag-anak. Ang laging dalangin ko sa may kapal, sana may taong may gininto ang puso na makatutugon sa pangangailangan ng aking kapatid. Lake Cebu ng South Cotabato. Bukod tangi sa likas na yaman, tila isang malaking salamin na nagaanyayang halika't pagmasdan mo ang aking kagandahan. Ito rin ang tahanan ni Nanay Bebe, 36 na taong gulang. Isang mangingisda at solong magulang sa 3 anak. Kasama ang mga anak, abot langit daw ang pag-aalala niya noon kung papaano sila mamumuhay sa bago nilang tirahan. Wala namang ibang hanap buhay kundi pamingwit din. Kasi kung i-try ko nga magpamingwit kung ano ang kaya ko. Sakay ng isang makipot na bangka at gamit ang kanyang pangkawil na yari sa kawayan, matyaga siyang nagbibilad sa ilalim ng araw, makahuli lamang ng mga tilapia. Dahil sa kahirapan, napilitan si Nanay Bebe na ihabilin sa kamag-anak ang kanyang panganay na si Larizel para mabigyan ito ng sapat na edukasyon. Ang pangalawa naman niyang anak na si Boyboy ay mag-isa niyang sinisikap mapagtapos ng high school. Dahil sa gilid lamang ng lawa kalimitang namimingwit si Nanay Bebe at ang gamit niya ay ordinaryong pamansing lamang, hindi raw gaanong marami ang kanyang nahuhuling tilapia at kung minsan pa nga'y umuwi siya sa bahay na walang dala kahit isang isda. Sa mga ganitong pagkakataon, ang nagagawa niya lamang ay ang magdasal. Sabi ko naman sa sarili ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pagkain para sa mga anak ko. Ayun. Minsan siniswerte din. Malaki na raw kung makabenta siya ng 20 pesos sa loob ng isang araw. Pero batid ni Nanay Bebe na hindi ito sapat man lang para maibili ng masustansyang pagkain ang kanyang mga anak. Uwi ako dito, minsan umiiyak ako dahil walang makain. Kung wala siyang huli, wala rin akong maibabaon. Pangako ko sa kanya, tapusin ko ang pag-aaral ko. Sa ngayon, isa sa mga inaasahan ni Nanay Bebe ay ang inaalagaan nitong baboy. Pero bukod dito'y malabo pa rin daw ang kanilang hinaharap. Ko lang siguro may sarili akong hanap buhay para sa mga anak ko. Kahit anong gagawin ko na sa sarili kong sikap, gagawin ko talaga para lang sa mga anak ko. Kinabukasan, inanyayahan namin ang mag-ina sa isang resort. Pagpasok pa lang nila ng floating restaurant ay sinalubong na agad sila ng musika mula sa isang grupo ng mga tiboli. Maya-maya lamang ay biglang may inabot sa kanilang sorpresa ang mga nagtatanghal. Masaya ko ngayon na ang mga paghihirap ko ay mabigyan ng katuparan sa mga anak ko. First stop, bibigyan muna natin ang pagkakataong makapamili ng grocery items sina Nanay Bebe. Kuha lang ng kuha, Nay. Wala yan sa isla. Siyempre, may bonus din para kina Boyboy at Noynoy dahil pati school supplies nila, sagot din natin. Sa Manang Bebe, ito po ay isang scholarship grant galing po sa EMA dahil po napag-alaman namin na gustong-gusto po niyo matapos yung portion ng anak ninyo. Ito po ay 2-year course na grant para po. Libre po ang tuition, libre ang miscellaneous, libre po ang laboratory. Sana po ito ay makatulong sa inyong anak and I hope with the help of GMA and EMA,
maabot po ninyo yung dream ng inyong anak. Ayan, nanay, hindi nyo na kailangan patirahin sila Rizel sa kamag-anak para lang makapag-aral. Gusto ko nga itong mangyari sa ngayon dahil ang tagal ko nang pinangarap na magkasama kami uli hanggang makatapos siya. Dahil ang tagal niya na, 2 taon na siya, hindi ko na siya nakapuling kasama ng mga anak ko. Ay, Diyos ko, ang dami. Tila natigilan ang ating bida sa kanyang nakitang sorpresa. Makakapagsimula na rin si Nanay Bebe ng sarili niyang tilapia business sa pamamagitan ng mga lambat at iba pang material na gamit sa pangingisda. Nilubos-lubos na natin ang pagbibigay dahil meron ding sakong-sakong pagkain ng tilapia. Masaya po ako na binigyan niyo ako nito. Umpisa ito sa aking pagsisikap para sa mga anak ko. May 2 bagong kalaro na rin ang alaga niyong baboy, Nanay Bebe, at may kasama na ring feeds para kompleto. Ate, maraming salamat sa ginawa mong tulong para sa akin. Para lalo-lalo na sa mga anak ko. Pero nanay, hindi pa riyan nagtatapos ang aming sorpresa. Ayan o, isang mas malaki at mas matibay na bangka para sa inyo. Ay, gano'n. Maraming salamat. Ito, malaking tulong to sa amin, lalo na itong bangka kasi sa araw-araw kong ginagawa. Sa buhay, tunay na ngang hindi tayo dapat huminto sa pagsagwan sa ating bangka. Dahil sa laki ng lawa, hindi natin alam ang mga yaman at kaligayahan na maaari nating matagpuan. Wish ko mo ha? Kaya nakakalimutan ha? Lakas mo, Dani.